Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kaibigan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod, sa isa na namang paglalakbay ng puso, isipan. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salanin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pa itong subukang buukin. Pero hindi na maialis ang mga lamat na magpapaalala ng sakit ng nakaraan. Paano kung ang salaming matagal mong ininatan ay bigla na lang madudurog sa isang iglap sa mismong gabing inaakala mong pinakamasaya? Hinaplos ni Tala Rosales ang kanyang bilugang tiyan. Isang malambing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa loob niya, naramdaman niya ang marahang sipa, ang munting anghel na dinadala niya. Isang pangako ng kinabukasan, isang simbolo ng pag-ibig nila ng kanyang asawang si Ramon. 5 taon. 5 taon na silang kasal, at ang gabing ito ang kanilang anibersaryo. Maingat niyang isinuot ang kulay perlas na seda na bestida. Ang tela ay marahang dumadampi sa kanyang balat. Ito ang paborito ni Ramon. Ang lahat ay kailangang maging perpekto. Ang hapagkainan sa kanilang mansyon ay nakahanda na para sa dalawa. Kumikinang ang mga kuberto sa ilalim ng ilaw ng kandila. Ang paboritong pabango ni Ramon ay bahagyang ipinahid niya sa kanyang pulso. Ito ang kanilang gabi. Ngunit habang lumilitas ang mga oras, ang init ng pag-asa sa kanyang dibdib ay unting nilalamon ng malamig na pag-aalala. 8:08. Na. Dapat ay kanina pa umuwi si Ramon. Nang sa wakas ay tumunog ang kanyang telepono. Dali niya itong sinagot. Ang pangalan ni Ramon ang nagniningning sa screen. Mahal, malambing niyang bati. Tala. Ang sagot mula sa kabilang linya ay malamig, malayo, walang mahal, walang init. I'm sorry, I can. Like, ito nga. May bigla ang urgent meeting. It's about the new resort project. Hindi ko pwedeng palampasin. Isang tila karayong ang tumusok sa puso ni Tala. Isang meeting sa gabi ng kanilang anibersaryo. Ramon, pero nakahanda na ang lahat. Bukas na lang tayo bumawi. Okay, I have to go. Ang boses nito ay mabilis, walang pasensya. Bago pa man makasagot si Tala, ibinaba na nito ang tawag. Napatitig si Tala sa telepono. Ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi. Ang perpektong gabi na kanyang pinangarap ay biglang naging isang silid na puno ng bagdula. May mali, lamdam niya sa kaibuturan ng kanyang puso, may mali. Hindi ganito si Ramon. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagpulak sa kanya na kunin ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit ang isip niya ay may isang lugar na tinatawag ang Restaurante Hiraya. Iyon ang paborito nilang lugar, ang lugar kung saan sila laging nagdiriwang. Kung may meeting man si Ramon, baka doon niya dinala ang kanyang mga kliyente. Iyon ang pilit niyang ipinapaniwala sa sarili habang nagmamaneho siya sa ilalim ng bumubuhos na ulan. Ang bawat patak na humahampas sa salamin ng kotse ay tila kasabay ng mabibigat na tibok ng kanyang dibdib. Ang luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata ay pilit niyang pinipigilan. Nang makating siya sa Hiraya, ipinarada niya ang sasakyan sa di kalayuan. Mula sa kanyang kinaupuan, sa likod ng salaming basa ng ulan, natanaw niya
ang isang pamilya na figura sa loob ng restaurant sa isang mesang nasa tabi ng bintana. Si Ramon, ngulit hindi ito napapaligiran ng mga kliyenteng naka-business suit. Katabi nito ay isang babae. Isang babaeng napakaganda, nakangiti, at nakasabit ang braso sa kanyang asawa na parang sila ang may-ari ng mundo. Si Dalisay Cruz, ang bago nitong marketing head. At doon, sa harap mismo ni Tala, dahang inilabas ni Ramon ang isang maliit na kahon. Pinuksan niya ito, at mula sa kinang ng ilaw sa loob, kita ni Tala ang kumikinang na kuwintas na may diamanting palawit. Ang mismong kuwintas na matagal na niyang sinasabi kay Ramon na pangarap niya. Ngunit hindi sa kanyang leeg ito isinuot. Isinuot ito ni Ramon sa leeg ng ibang babae at pagkatapos ay hinalikan ito ng buong pagmamahal. Gumumo ang mundo ni Tala. Ang salami ng kanyang tiwala, pag-ibig at mga pangarap ay sabay na nabasag, naging milyong piraso na hindi na muling mabubuo. Hindi na niya namalayan ng sarili. Lumabas siya ng kotse, walang pakialam sa malakas na ulan na bumabasa sa kanya. Tinawid niya ang kalsada. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dalawang taong nagtaksil sa kanya. Nang makalabas sila ng restaurant, nagtatawanan pa. Hinarap sila ni Tala. Ramon, ang basag niyang tinig ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Natigilan si Ramon. Ang pagkagulat at takot ay malinaw na mababasa sa kanyang mukha. Si Dalisay, sa kabilang banda, ay tiningnan lamang si Tala mula ulo hanggang paa na may halong pang iinsulto. Tala, what are you doing here? Galit na tanong ni Ramon. Anong ginagawa ko dito? Ramon, anibersaryo natin, at ito ba ang urgent meeting mo? Nanginginig, na sigaw ni Tala itinuturo si Dalisay. Get in the car, Pala. We'll talk, at home, utos ni Ramon. Hinawakan siya sa braso, ngunit hindi nagpatinag si Tala. Tumingin siya kay Dalisay, at ikaw, alam mong may asawa siya. May pamilya siyang sinisira. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Dalisay. Kung masaya ba siya sa'yo, sa tingin mo ba, hahanapin niya ako? Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sumakay si Dalisay sa kanyang mamahaling kotse. Nagpaandar ito ang makina. Inakala ni Tala na aalis na ito, ngunit nagkamali siya. Biglang humarurot ang sasakyan, hindi palayo, kundi diretso sa kanya. Nakita ni Tala ang determinasyon sa mga mata ni Dalisay, ang layunin nitong tapusin siya. Naparalisa siya sa takot. Ang tanging nagawa niya ay mapapikit at hintayin ang pagtama. Ngunit sa halip na ang malambot na katawan niya ang salpukin, isang nakabibinging tunog ng nagbangga, ang bakal, ang yumanig sa buong paligid. Isang malaking delivery truck ang biglang sumulpot mula sa kung saan at sinalpok ang gilid ng kotse ni Dalisay, ilang pulgada na lang mula sa kinatatayuan ni Tala. Sa lakas ng impact, napatumba si Tala sa basang kalsada, nahihilo, ngunit buhay. Dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang hinanap ay ang kanyang asawa. Nakita niya si Ramon, ngunit hindi ito tumatakbo palapit sa kanya para tingnan kung ayos lang siya, ang kanyang buntis na asawa. Sa halip, tumakbo ito papunta sa yuping sasakyan ni Dalisay, desperadong sinisigaw ang isang pangalan sa gitna ng unos. Dalisay, Dalisay, are you okay? Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Tala ay ang pamilyar na amoy ng antiseptic.
at ang mahinang ritmikong tunog ng isang aparato sa kanyang tabi. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Puti ang lahat, ang kisame, ang mga pader, ang magaspang na kumot na nakabalot sa kanya. Nasa ospital siya. Isang bigla ang pagkabog, ang dumaloy sa kanyang dibdib. Ang sanggol, ang anak ko. Agad niyang idinapo ang nanginginig na kamay sa kanyang tiyan, naghahanap ng kahit anong katiyakan. Sakto namang pumasok ang isang nurse, kasunod ng isang doktor na may malumanay na ngiti. Gising na po pala kayo, Mrs. Montenegro, bati ng doktor. Huwag po kayong alala. Walang some guests. You can the biliar bat sa malakas at normal ang heartbeat ng inyong anak. Sa pagkarinig sa mga salitang iyon, isang mainit na agos ng lumang dala ng ginhawa ang bumalong mula sa mga mata ni Tala. Ligtas, iyon lang ang mahalaga. Walang kasing gandang musika sa kanyang pandinig ang mga salita ng doktor. Inaplos niya muli ang kanyang sinapupunan, bumubulong ng pasasalamat. Kailangan niyo lang po ng pahina. Iwasan po muna ang stress, nadagpan ng doktor bago sila magpaalam na umalis. Naiwan siyang muli sa katahimikan. Ngunit ang katahimikan ngayon ay hindi na nakakabingi. Ito'y napalitan ng kapayapaan. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng kasinungalingan, may isang dahilan para siya magpatuloy ang munting buhay sa loob niya. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang winasak ng bumukas ang pinto. Pumasok si Ramon. Inasahan ni Tala na makikita ang aalala sa mukha nito, ang pasasalamat na ligtas sila ng kanilang anak. Ngunit wala. Ang mga mata niyang dati puno ng pagmamahal ay ngayoy blanko, malamig, at may bayad ng inis. Ni hindi man lang siya nito tinanong kung kumusta na siya. Isinara ni Ramon ang pinto at humarap sa kanya. Ang kanyang tindig ay matigas at formal. We need to talk, Anya. Ang boses ay walang emosyon. Ramon, nagsimulang magsalita si Tala. Ang tinig ay garalgal. Nakita mo ba? Sinubukan mong gumawa ng eksena, Tala. Yun ang nakita ko. Putol ni Ramon sa kanya. Ang bawat salita ay tila isang matayin na patalin. Alam mo ba kung anong gulo ang idinulot mo? It was a nightmare. Ang mga reporter, uumpo ka na sa labas. Hindi makapaniwala si Tala sa kanyang naririnig. Siya ang gumawa ng gulo. Gulo. Ramon, asawa mo ako. Nagdadalang, tao ako sa anak mo. Muntik na kaming mamatay. At kasalanan ko ba yun? Gandi ni Ramon, bahagyang tumaas ang boses. Kung sana nanatili ka na lang sa bahay, kung hindi ka nag-isip na parang bata, at sinundan ako. This is your fault, Tala. Your jealousy is getting out of hand. Bawat salita ay isang sampal. Bawat akusasyon ay isang suntok sa kanyang nagdugugong puso. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay nakatayo sa kanyang harapan. Ipinapamukha sa kanya na siya ang may kasalanan para maprotektahan ng kumpanya. Para maprotektahan ang kinabukasan ng batang yan, sabi ni Ramon, itinuro ang tiyan ni Tala. Mayroon pa yung kailangang gawin. Isang kwento lang ang lalabas sa publiko at kailangan mong panindigan yon. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanya ang screen. Isang press release, ang titulo, si Ramon Montenegro.
sinamahan ng asawang si Tala Rosales matapos ang isang minor car accident dahil sa emotional distress. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Ano to? Emotional distress? Pinalalabas mo na para akong baliw. It's the only way, mariing sabi ni Ramon. Sasabihin mo sa pulis na nadulas ka sa basang kalsada. Na aksidente si Dalisay dahil sa pag-iwas sa'yo. It was a simple accident. Walang may kasalanan. Naiintindihan mo ba? Habang pinoproseso ni Tala ang karumal, dumal na planong iyon, isang bahagyang katok ang narinig nila sa pinto bago ito, dahang bumukas. Sumungaw ang mukha ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nagpapanggap na puno ng pag-aalala. Tala, oh my God, are you okay? Malamig niyang tanong. Ila siya pa, ang biktima. I was so worried. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Ang paglitaw ng babaeng halos pumatay sa kanya na umaating walang kasalanan sa harap mismo ng kanyang asawa ang siyang tuluyang nagpasiklab sa galit sa puso ni Tala. Lumabas ka! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at galit. Huwag kang magpapakita sa akin. Hayop ka. Tala, that's enough. Saway ni Ramon, hinaharangan si Dalisay na parabang ito ang kailangang protektahan. Ang eksenang iyon nang sumira sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Tala. Malinaw na. Pumili na si Ramon at hindi siya ang pinili nito. Nang makaalis si Dalisay, muling hinarap ni Ramon si Tala, ngunit mas matigas ng ngayon ang kanyang ekspresyon. May kinuha siyang mga dokumento mula sa kanyang briefcase at walang awang ipinatong ito sa kama. Sa tabi ng mga paa ni Tala, isang kontrata, isang non-disclosure agreement. Para masigurong walang magiging problema, malamig na sabi ni Ramo. Pirmahan mo to. Isang kasunduan na hindi ka maglalabas ng kahit anong impormasyon tungkol sa nangyari ngayong gabi o tungkol sa anin ni Dalisay. In return, that company will cover all your expenses and I will continue to provide for you and the child. Generous na yan. Napatitig si Tala sa mga papel. Ang tinta sa mga ito ay hindi lang basta tinta. Ito ang tinta ng kasinungalingan, ng kataksilan, ng pagtatapos ng lahat ng pinaniwalaan niya. Ibinagsak ni Ramon ang isang ballpen sa ibabaw ng kontrata. Ang tunog nito ay umalingaw-maw sa nakakabinging katahimikan ng silid. Pirmahan mo to, Tala, utos niya. Ang boses ay pinal at walang bahid ng pagmamakaawa para sa kapakanan ng lahat. Walang salitang namutawi sa bibig ni Tala habang nasa biyahe sila pauwi mula sa ospital. Hindi niya pinirmahan ang kontrata. Ngunit ang kanyang pananahimik ay hindi isang tanda ng pagsuway, kundi ng isang malalim na pagkamanhid. Para siyang isang manika na isinakay sa kotse, dinala sa isang bahay na dati niyang tinawag na tahanan at iniwan sa gitna ng sala. Ang mansyon na minsan niyang itinuring na paraiso ay isa na ngayong malamig at malawak na kulungan. Ang bawat sulok ay may dalang alaala na ngayoy puno ng lason. Ang mga yapak niya sa saig na gawa sa marmol ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, isang malungkot na tunog sa isang espasyong dati puno ng tawanan at pangarap. Tumaan siya sa kanilang family portrait na nakasabit sa pader. Doon, nakaniti sila ni Ramon magkayakap, ang larawan ng perpetong mag-asawa. Dati, ang larawang iyon ay nagbibigay sa kanya ng init. Ngayon, para itong isang insulto, isang kasinungalingan na nakatitig
pabalik sa kanya. Pumasok siya sa silid na inihanda niya para sa kanilang magiging anak. Ang kuna ay nakatayo sa gitna. Ang mga maliliit na damit ay maayos na nakatupi. Hinaplos niya ang isang pares ng medyas na kasing liit ng kanyang hinlalaki. Dito dapat magsisimula ang kanilang mga pangarap. Ngunit paano mabubuo ang pangarap sa isang pundasyong gawa sa pagkakanulo? Sa mga sumunod na araw, ang bahay ay naging kanyang bilangguan. Si Ramon ay bihira nang umuwi, at kung umuwi man, sila'y parang dalawang estranghero. Ngunit kahit wala ito, ramdam ni Tala ang kontrol nito sa lahat ng bagay. Ang mga kasambahay ay umiiwas sa kanyang tingin, kumikilos na tila may takot. Ang kanyang telepono, ang kanyang laptop, lahat ay parang may mga matang nakamasid. Desperada para sa isang kausap, para sa isang kakamti, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigang si Cheska sa pamamagitan ng video call. Si Cheska, ang kanyang naging sandalan sa lahat ng bagay. Sigurado siyang maiintindihan nito. Ala, oh my God, finally. Kumusta ka na? Narinig ko ang nangyari, bungad ni Cheska. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Cheska, kailangan ko tulong. Umihitbing sabi ni Tala. Hindi totoo ang mga nababalitaan mo. Si Ramon. Okay lang yan. Malumanan na putol ni Cheska. Nakausap ko si Ramon. Sinabi niya. Sa akin ang lahat. Don't worry. Naiintindihan ko. Ang stress sa pagbubuntis minsan talaga nakaka-overwhelm. Harmonious, di ba? Natigilan si Tala. Ang mga salitang narinig niya ay tila isinaksak sa kanyang likuran. Hindi mo naiintindihan. Cheska, may babae siya. Sinubukan akong saktan ng babae niya. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Cheska. Tala, mahal ka ni Ramon. Is just worried about il. Ang kailangan mo lang ngayon ay magpahinga. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano. Ano? Trust your husband. And he knows what's best. Pati ba naman, ikaw, Cheska? Pati ikaw naniwala sa kanya. Nang matapos ang tawag, naramdaman ni Tala ang tunay na kaulugan ng pag-iisa. Si Ramon ay hindi lang siya niloko. Sistematiko nitong sinisira ang kanyang kredibilidad. Pinalalabas na siya ang wala sa katinoan. Hinihiwalay siya nito sa lahat. Tinitiyak na walang sino man ang maniniwala sa kanya. Siya ay isang bilanggo sa sarili niyang buhay. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa isang eslante sa sala, may napansin siyang isang bagay na hindi pamilyar. Sa pinakamataas na sulok ng kisame, malapit sa bintana, may isang maliit na itim na tudok, isang bagong install na security camera. Napakaliit na halos hindi mo mapapansin. Kinabahan siya. Sinuyod ng kanyang mga mata ang buong kabahayan. Nakita niya ang isa pa sa kusina at isa pa sa pasilyo patungo sa kanilang silid. Ang kanyang tahanan ay isa ng surveillance room. Bawat galaw niya, bawat kilos, bawat luhang pumapatak kay monitor. Sa sobrang galit at kawalan ng magawa, binuksan niya ang telebisyon. Umaasang makahanap ng kahit anong makalilibang sa kanya. Ngunit ang kapalaran ay tila lalo siyang pinaglalaruan. Ang bumungad sa kanya, sa news channel, ay ang mukha ni Ramon. Nasa isang interview nito, nasa labas ng Montenegro Court Building, napapaligiran ng mga reporter. Theater Montenegro, tanong ng isang reporter. Kamusta na po ang kalagayan ng inyong misis matapos ang insidente?
Ibinigay ni Ramon ang kanyang pinakamapagkumbaba at mapagmahal ng ngiti. My wife Tala is a strong woman. She's resting at home. Ang pinagdadaanan niya ngayon ay hindi madali. But I will be by her side no matter what. Pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. She and our baby are my world. Pinatay ni Tala ang telebisyon. Hindi na niya kaya. Ang kasinungalingan ay napakakapal, napakatamis pakinggan na halos siya mismo ay maniwala. Ngunit alam niya ang totoo, at ang katotohanan yon ay kundi siyang pinapatay. Gabi na, nakaupo siya sa dilim. Iyakap ang kanyang mga tuhod habang ang ulan sa labas ay muling pumapatak. Pakiramdam niya ay wala nang natitira, wala nang asa, wala nang matatakbuhan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono na nasa ibabaw ng lamisita. Isang tunog na halos magpatalon sa kanya sa gulat. Aalangan niya itong kinuha. Isang numero na hindi rehistrado. Isang text message. Pinuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nalalabo dahil sa mga luhang hindi pa natutuyo. Iisang linya lang ang nakasulat. Alam ko ang totoong nangyari. Mag-ingat ka. Ang text message ay pang isang kandila sa gitna ng kadiliman. Maliit, ngunit sapat na para magbigay ng kislap ng pag-asa. Paulit-ulit na binasa ni Tala ang mga salita. Alam ko ang totoong nangyari. Mag-ingat ka. Sino ito? Paano niya nalaman? At ang pinakamahalaga, kakampi ba siya o kaaway? Kinailangan ni Tala ng halos 2 araw para buuin ang kanyang loob. 2 araw ng pag-iisip, pag-aalala, at pagplano. Alam niyang bawat galaw niya ay binabantayan. Kailangan niyang maging maingat. Kailangan niyang maging matalino. Ang pagkakataon ay dumating nang sabihin niya sa kasambahay na kailangan niyang pumunta sa kanyang obgyn para sa isang regular na check-up. Isang dahilan na hindi maaring kwestiyonin ni Ramon nang hindi ito magmumukhang masama. Sinabi niya sa driver ng pamilya na ihatid siya sa klinika, ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, nagpababa siya sa isang botika, sinabing mayroon lang siyang bibiling bitamina. Sandali lang po ako, Manong, sabi niya sa driver. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Pagpasok sa botika, hindi siya bumili ng kahit ano. Lumabas siya sa kabilang pinto nito na nakakonekta sa isang maliit na iskinita. Mula doon, sumakay siya ng taxi. Ibinigay niya ang address na itinuro sa kanya ng misteryosong nag-text. Isang maliit na kapihan sa kabilang distrito, malayo, sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Ang bawat minuto sa loob ng taxi ay puno ng tensyon. Panay ang lingon ni Tala sa labas. Tinitingnan kung mayroon bang sumusunod sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang takas, isang pubante mula sa sarili niyang buhay. Ang Kapediwa ay isang maliit at simpleng lugar. Malayo sa karangyaan ng mga restaurant na pinupuntahan ni Tala. Ang amoy ng bagong giniling na kape at ang mahinang tunog ng jazz music ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang naninikip na dibli. Umupo siya sa isang mesa sa pinakasulok gaya ng napag-usapan. Ilang sandali pa, isang lalaki ang lumapit. Pamilyar ang mukha nito, ngunit hindi niya agad matukoy kung saan niya ito nakita. Simple lang ang kasuotan nito, isang plain na shirt at maong. At sa kanyang mga kamay
May hawak itong isang itim na laptop bag. Pils, Montenegro. Tanong ng lalaki. Ang boses ay magalang. Tumango si Tala. Aaralan ang mukha nito. At bigla, naalala niya ang mga mata. Ang mga matang iyon ang nakita niya sa driver's seat ng delivery truck sa gabing iyon, ang mga matang puno ng pagkagulat at pag-aalala. Ikaw, halos pabulong na sabi ni Tala. Ikaw ang driver ng truck. Lino Santos po. Pagpapakilala niya at umupo sa silang nasa harapan niya. Pasensya na po kung natagalan akong magpakilala. Naging komplikado po ang lahat. Bakit? Bakit mo ako tinulungan? Naguguluhang tanong ni Tala. Hindi agad sumagot si Lino. Maingat niyang inilabas ang kanyang laptop. Pinuksan ito at iniharap kay Tala. Pinindot niya ang play button. Ang bumumad kay Tala ay ang eksena mula sa isang dashcam video. Ang anggulo ay mula sa windshield ng truck ni Lino. Malinaw na malinaw ang ulan, ang ilaw ng mga poste, ang paglabas nila ni Ramon at Dalisay mula sa restaurant, ang kanilang pagtatalo. At pagkatapos, ang pinakakakilabot na bahagi, ang kotse ni Dalisay na malinaw na huminto saglit bago biglang humarurot papunta sa direksyon ni Tala. Hindi ito aksidente. Kita sa video ang intensyon. Kita ang pag-atake. Napahawak si Tala sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang hikbi. Isang bagay ang malaman mo ang katotohanan at ibang bagay ang makita itong muli bilang isang hindi maikakailang ebidensya. Ito ang patunay, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa screen. Lahat ng sinabi ko, totoo. Opo, ma'am, mahinang sagot ni Lino. Kaya po ako nandito. Ibinigay ko po ang statement ko sa pulis, pero alam niyo na po ang kapangyarihan ng mga Montenegro. Pinalabas nilang ako ang nakainom, na ako ang may kasalanan sa banggaan. Tinanggalan po ako ng lisensya. Isang bagong alon ng galitang naramdaman ni Tala. Hindi lang siya ang biktima. Pati ang taong sumagip sa kanya ay idinamay nila sa kanilang kasinungalingan. Patawad, sabi ni Tala. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako dahil sa akin na nadamay ka pa. Umiling si Lino. Huwag po kayong humingi ng tawad, ma'am. Wala po kayong kasalan. Ang totoo po, matagal ko nang gustong gawin ng tama. Angat ng tingin si Tala, napansin ang kakaibang bigat sa mga salita ni Lino. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Lino ng diretso sa kanyang mga mata. Ang ekspresyon nito ay seryoso, halos may bahid ng kalungkutan. Isinara niya ang laptop at inilagay ito pabalik sa bag. Tila ba tapos na ang isang bahagi ng usapan at magsisimula na ang mas mahalaga. Hindi po nagkataon lang ng lahat ng nangyari, Mrs. Rosales, sabi niya. At sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang pagkadalaga. Hindi po aksidente na nandoon ako sa gabing iyon. Napakunot ang noo ni Tala, lalong naguluhan. Hindi kita maintindihan. Umina ng malalim si Lino, tila iipon ng lakas para sa isang malaking revelasyon. Dahil ang pamilya Montenegro ay may malaking utang sa pamilya mong Mrs. Rosales. Utang na matagal na nilang dapat bayaran. Pinagmasdan ni Lino si Tala habang ang kanyang mga salita ay dahang lumulubog sa kamalayan nito. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito, ang pagtatanong,
ang unding pagguhit ng takot. Ito na ang sandaling matagal na niyang hinintay. Ang sandaling maibubunyag niya ang katotohanan ng matagal nang ikinukubli ng pamilya Montenegro. Sa isip ni Lino, pumalik ang mga alaala ng kanyang lolo, Mateo, isang lalaking matikas kahit sa kanyang pagtanda na ang mga mata ay laging may bahid ng kalungkutan. Sa tuwing uusapan ang pamilya Rosales, si Lolo Mateo niya ang dating katiwala, ang pinagkakatiwalaang tao sa Hacienda Rosales, isang malawak na lupain na puno ng tubo at mga pangarap. Ang Lolo Mateo ko po ang katiwala ng pamilya ninyo, panimula ni Lino. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Para sa kanya, ang mga Rosales ay hindi lang amo, pamilya ang turing niya sa inyo. Nakikita niya kung paano pinalago ng lolo ninyo ang hasyenda mula sa wala sa pamamagitan ng dugo, pawis at katapan. Huminga siya ng malalim. Inaalala ang bawat detalye ng kwentong isinalaysay sa kanya ng kanyang lolo, gabi noong siya'y bata pa. Ngunit, tumating ang isang panahon ng tagtuyot, nalugi ang ani. At sa gitna ng kagititan, isang kaibigan ang lumapit sa inyong lolo, si Don Ricardo Montenegro, ang ama ni Ramon. Nakita ni Lino ang panlalaki ng mga mata ni Tala. Ang koneksyon ay nagsisimula ng mabuo. Sa isip nito, alok si Don Ricardo ng tulong, pagpapatuloy ni Lino. Isang pautang para makabangon, muli, ang hasyenda. Ang lolo ninyo, sa kanyang kabutihan at pagtitiwala, ay tinanggap ito. Pumirma siya sa isang kasunduan na akala niya ay isang simpleng loan agreement. Dito iba ang tono ng boses ni Lino, napalitan ng isang galit na matagal ng kinikinkin. Ngunit hindi yun, pautang. Yung patibong. Ang dokumentong pinirmahan ng lolo ninyo ay isang deed of absolute sale. Sa isang pirma, isinalin ang pagmamay ng buong Hacienda Rosales sa mga Montenegro sa halagang napakaliit kumpara sa tunay nitong halaga. Iyan ang naging pundasyon ng Montenegro Corporation. Isang mahinang tunog ang kumawala sa lalamunan ni Tala, isang tunog ng sakit at hindi makapaniwala. Sinubukan ng lolo, Mateo kong magsalita, dagdag ni Lino. Sinubukan niyang babalaan ang pamilya ninyo, pero huli na ang lahat. Pinalabas siyang sinungaling, isang magnanakaw, at walang seremonyang pinalayas sa hasyenda na kanyang pinaglingkuran buong buhay niya. Asira, hindi lang ang kabuhayan ng mga Rosales, kundi pati na rin ang dignidad ng lolo ko. Maingat na kinuha ni Lino ang isang folder mula sa kanyang bag. Mula roon, inilabas niya ang ilang mga lumang papel. Naninilaw na sa katagalan. Ang mga sulat, kamay at tinta ay bahagya ng nababasa. Bago siya namatay, ibinigay ito sa akin ni Lolo, ang mga kopya ng orihinal na kasunduan, ang mga liham sa pagitan ng lolo ninyo at ni Don Ricardo. Ito ang kanyang tanging yaman, ang katibayan, ang isang malaking injustisya. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa. Nakita niya ang panginginig ng kamay ni Tala habang dahan itong hinahaplos ang isang lumang litrato na kasama sa mga papel, isang larawan ng isang masayang pamilya, sa harap ng isang malaking bahay, ang pamilya Rosales. Kaya nang marinig ko sa balita, ilang taon na ang nakalipas, na ikakasalang iisang tagapagmana ng mga Montenegro sa huling Rosales. Tumigil si Lino. Inayaan niyang si Tala ang dumugtong sa mga pangyayari. Tumingin si Tala sa kanya. Ang kanyang mukha ay basa na ng luha. Hindi ito ibig, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang kanyang wedding ring. Isa itong insurance, isang paraan para tuluyan ng isara ang isu, para masigurong mananatili sa kanila ang lahat. Tumango si Lino. Mula noon, binantayan ko na po si Ramon.
Hindi ko alam kung paano, pero alam kong darating ang araw na kakailangan ninyo ng tulong. Ang gabing iyon, sa labas ng restaurant, hindi ako nagkataon lang na nandoon. Sinusundan ko na siya. Ang revelasyon ay isa pang dagok para kay Tala. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang buong pag-ibig, ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan na mas malalim at mas madilim kaysa sa inakala niya. Hindi lang ito simpleng pambababae. Ito ay isang pagkakanulo na sumasakot sa maraming henerasyon. Kinuha ni Lino ang isa sa mga dokumento. Ang peking kasunduan sa pautang. Itinuro niya ang isang pirma sa ibaba. Isang pirma na halos kupas na. Ang mga kopyang ito ay makakatulong. Ngunit kung gusto nating mabawi ang lahat, kung gusto nating mabigyan ng hustisya ang mga pamilya natin, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Kailangan nating hanapin ang orihinal na dokumento nito. Ito ang susi para mabawi ang lahat. Ang pag-uwi ni Tala sa mansyon matapos ang pag-uusap nila ni Lino ay iba na. Kung dati ay pakiramdam niya, isa siyang bilanggo. Ngayon, pakiramdam niya ay isa siyang espiya. Ang bahay na dati kulungan ay isa na ngayong teritoryo ng kalaban, isang lugar na puno ng mga sikretong kailangan niyang halungkatin. Ang unang hakbang ay ang paghahanap sa orihinal na dokumento. Ayon kay Lino, maaring itinago ito ng mga magulang ni Tala bago sila pumanaw. Ang pinakamainam na lugar ay ang lumang bodega ng pamilya Rosales, ang bahay kung saan siya lumaki, na ngayoy inaalikabok na lamang at puno ng mga lumang gamit. Nagpaalam siya kay Ramon na gusto niyang bisitahin ang dati nilang bahay para mag-reminisce at kumuha ng ilang mga gamit mula sa kanyang pagkabata. Isang perpektong dahilan. Pumayag si Ramon, marahil na iniisip na ito'y bahagi pa rin ng kanyang emotional instability. Ngunit wala itong kamalay. Malay sa tunay niyang motibo. Ang bodega ay madilim at amoy luma. Ang bawat kahon na kanyang binubuksan ay isang pagbabalik. Tanaw sa nakaraan, mga lumang lauan, mga libro, mga album ng litrato. Sa bawat alaala ng kanyang masayang pamilya, lalong tumitindi ang galit sa kanyang puso para sa mga taong sumira nito. Habang naghahalungkat, ang kanyang telepono na nakatago sa kanyang bulsa ay nakalinya kay Lino na nagsisilbing kanyang mga mata at taina sa labas. May nakikita ka bang lumang baol o saketi deposit box? Pulong ni Lino mula sa kabilang linya. Mga kahon lang ng dokumento ng negosyo ni Papa, sagot ni Tala. Ang boses ay pabulong din habang maingat na sinisiyasat ang isang tumpok ng mga folder. Pero karamihan dito ay mga resibo lang at lumang tax records. Ang paghahanap ay parang paghahanap ng karayong sa isang buntong ng dayami. Ngunit si Tala ay hindi nawawalan ng pag-asa. Ito na lang ang natitira sa kanya. Habang abala siya sa kanyang misyon, isang demonyo naman ang bumisita sa kanyang kasalukuyang kulon. Isang hapon, habang nagpapahina si Tala sa sala, isang maranyang sasakyan ang pumarada sa tapat ng mansyon. Mula roon ay bumaba si Dalisa Cruz. Suot ang isang mamahaling bestida at malalaking salamin sa mata, tila isang reyna na dumadalaw sa kanyang nasasakupan. Surprise, masayang bati ni Dalisay sa kasambahay na nagbukas ng pinto bago diretsong pumasok sa loob, na parang aari niya ang lugar. Napatayo si Tala. Ang dugo niya ay biglang kumulo. Anong ginagawa mo dito? Matigas niyang tanong. Oh, hi Tala. I just can't to visit, sabi ni Dalisay. Ang kanyang ngiti
ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. May dala itong isang malaking tupper bag mula sa isang kilalang baby boot. I brought some gas for the baby. Alam mo na, para makabawi man lang sa aksidente. Ang bawat salita ay puno ng lason at pang-iisuto. Inilapag niya ang paper bag sa mesa at inilabas ang mga laman nito, mga mamahaling damit ng sanggol, isang kumot na gawa sa kashmir at isang pilak na kalansing. Wala kaming kailangan mula sayo. Mariing sabi ni Tala, itinutulak palayo ang mga regalo. Want to be like that? Sabi ni Dalisay, hinawakan ng isang maliit na damit. Now, Ramon is so excited to be a father. Lagi niyang sinasabi sa akin kung gaano niya kamahal ang magiging anak ninyo. Sinasabi niya sa akin ang lahat. Tala. Lahat. Ito ay isang laro, isang sayaw ng pusa at daga. Alam ni Dalisay kung saan sasaksakin para mas masakit. Gusto niyang ipamukha kay Tala na kahit dala niya ang anak ni Ramon, ang puso, at atensyon nito ay nasa kanya. Umalis ka na, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay naninginig sa pinipigilang galit. Aalis din ako, sagot ni Dalisay, lumalakad palapit sa kanya. Ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Pero tandaan mo to, Tala. Kung ano ang gusto ko, nakukuha ko. At ngayong nakuha ko na si Ramon, wala akong planong pakawalan siya. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang sa isang sulok at alagaan ng bata. That's the best you can do. Pagkaalis ni Dalisay, napaupo si Tala sa sofa, nanginginig ang buong katawan. Ang pagbisita na yon ay isang deklarasyon ng gyera. Sa pag-uwi ni Ramon ng gabing iyon, napansin niya ang tensyon sa hangin at ang paperbag sa mesa. Tumaan dito si Dalisay, walang emosyong sabi ni Tala. Isang bahid ng pagkainis ang dumaan sa mukha ni Ramon. Sinabi ko na sa kanyang huwag kang guluhin. Pasensya na. Ngunit sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Tala ang pagbabago sa kilos ni Ramon. Mas madalas na itong nagtatanong kung saan siya pupunta, kung sino ang kanyang kausap. Isang gabi habang natutulog siya, nagising si Tala at nakita niyang hawak ni Ramon ang kanyang telepono. Anong ginagawa mo? Tanong niya, bumangon mula sa pagkakahiga. Nothing, just checking the time. Mabilis na sagot ni Ramon, ngunit kita ni Tala ang pagkataranda nito. Alam na niya, naghihinala na si Ramon. Nararamdaman nitong may ginagawa siyang hindi nito alam. Ang sayaw ng pusa at daga ay hindi na lang sa pagitan nila ni Dalisay. Ngayon, pati ang kanyang asawa ay kasali na rin. Kailangan niyang maging mas maingat. Kinabukasan, bumalik si Tala sa lumang bodega. Sa pagkakataong ito, mas determinado siya sa paghahalongkat sa mga lumang gamit ng kanyang ina. Napadpad siya sa isang maliit na kahon na puno ng mga lumang tala-arawan. Habang binabasa niya ang mga ito, umaasang makahanap ng kahit kanong pahiwatig. Isang bagay ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina, isang maliit, kalawangin na susi. Sa likod nito, may isang maliit na piraso ng papel na nakadikit na may sulat, kamay ng kanyang ina, para sa ating kinabukasan. Biglang naalala ni Tala ang isang lumang baol na gawa sa kahoy na nakatago sa ilalim ng kama ng kanyang mga magulang, ang baol na laging sinasabi ng kanyang ina na puno ng mahahalagang kayamanan. Dali niyang hinanap iyon at naroon na. Naninginig ang mga kamay na ipinasok niya ang susi sa siradura. Pumukas ito. Ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib.
Sa loob, sa ilalim ng mga lumang damit at sulat, ay isang malaking brown envelope. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga mata ay napako sa isang dokumentong may silyo at pirma. Isang dokumentong mukhang napaka-importante at opisyal. Hawak ni Tala ang brown envelope na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Ito na yon, ang susi, ang katibayan, ang sandata na babago sa lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mabilis niyang kinukunan ng litrato ang bawat pahina ng dokumento gamit ang kanyang telepono, bago ito maingat na isinilid pabalik sa envelope. Kailangan niyang maibigay ito kay Lino. Agad, nagmamadali siyang lumabas ng bodega. Ang puso niya ay nagkakarera sa pagitan ng takot at pananabit. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng lumang bahay, ang kanyang buong katawan ay nanigas. Sa labas, nakatayo si Ramon, nakasandal sa kanyang itim na kotse. Ang mga braso ay nakahalukip sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay aapoy sa isang malamig at nakakakilabot na galit. Saan ang punta mo, Tala? Tanong niya. Ang boses, kalmado, ngunit may bigat na parang isang malaking bato. Paano? Paano niya nalaman? May tracker ba sa kotse ko o sa telepono ko? Ramon, anong ginagawa mo dito? Nauutal na tanong ni Tala. Pilit na itinatago ang envelope sa kanyang likuran. Dahang lumakad si Ramon palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Akala mo ba talaga tanga ko, Tala? Akala mo ba hindi ko mapapansin ang madalas mong pag-alis? Ang mga pabulong mong tawag. Ang pagbabago sa mga mata mo. Huminto siya sa mismong harapan ni Tala. Napakataas. Anino niya'y halos nilalamon ang kabuuan nito. Ibigay mo sa akin yan. Hindi kumilos si Tala. Niyakap niya ng mas mahigpit ang envelope. Hindi. Ito ang katotohanan, Ramon. Ang katotohanan tungkol sa pamilya mo, isang mabilis at malakas na paghila. Walang nagawa si Tala, kundi mapabitaw. Agad na napunta sa mga kamay ni Ramon ang envelope. Pinuksan niya ito at isang tiningnan ang mga dokumento sa loob. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong gulat. Tila ba alam na niya kung ano ang mga ito? So, ito pala, sabi ni Ramon, may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang maliit na sikreto ng pamilya. Talagang naghalongkat ka pa. Pamilya mo, Ramon, ninakaw ng pamilya mo ang lahat sa amin. Ito ang patunay. Sigaw ni Tala. Ang mga luha ng galit ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ngumisi si Ramon, isang ngising na kapanlalanig. Ninakaw, Tala. It's cloud business. Ang lolo mo ay mahina. Ang ama ko ay matalino. Lanoon lang yon. At pagkatapos, sa harap mismo ng mga mata ni Tala, ginawa ni Ramon ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Dahan na may halong kasyahan, pinunit niya ang unang pahina ng dokumento. Pagkatapos ay ang pangalawa at ang pangatlo. Hindi! Sigaw ni Tala. Sinusubukang agawin ng mga papel, ngunit marahas siyang itinulak ni Ramon. Wag, pagmamakaawa niya habang pinapanood ang bawat piraso ng kanyang asa na maging maliliit na basura sa kamay ng kanyang asawa. Ang tunog ng bawat pagpunit ay parang tunog ng kanyang nababasag
na puso. Nang matapos si Ramon, ang dating mahalagang dokumento ay isa na lamang tumpok ng mga pinilas na papel. Pinitiwan niya ang mga ito. Inayaang tangayin ng hangin at kumalat sa lupa na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ayan, sabi niya, pinapagpag ang kanyang mga kamay na parabang alis lang siya ng alikabok. Wala nang problema. Napasalampak si Tala sa lupa. Napahagulhol sa gitna ng mga nagkalat na piraso ng papel ang kanyang tanging asa. Wala na. Lumuhod si Ramon sa kanyang harapan. Hinawakan ang kanyang baba at pilit na itinaas para magkatinginan sila. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang babala. Makinig ka sa akin, Tala, at makinig kang mabuti, anya. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. Tapos na ang laro. Akala mo kaya mo akong labanan. Sisirain ko, hindi lang ikaw, kundi lahat ng taong tumutulong sa'yo. Nanlamig si Tala sa kanyang mga salita. Si Lino. Nalaman ko na ang tungkol sa guide ng rock na yan, si Lino Santos, pagpapatuloy ni Ramon. May pamilya siya, di ba? Isang asawa at 2 maliliit na anak sa probinsya. Isang maling galaw mo pa, Tala, at sisiguraduhin kong hindi na sila magtikita pang muli. Naiintindihan mo ba? Iyon na ang huling dagok. Hindi lang ang buhay niya ang nakataya, kundi pati na rin ang buhay ng mga inosenteng tao. Ang kalupitan ni Ramon ay walang hangganan. Ang kapangyarihan niya ay parang isang higinding anino na kayang takpan ang lahat. Pinitiwan ni Ramon ang kanyang mukha at tumayo na. Uuwi na tayo at mula ngayon, wala ka nang pupuntahan nang hindi ko alam. Ikaw at ang bata ay mananatili sa bahay hanggang sa mga anak ka. Pagkatapos noon, titingnan natin. Ang mga salitang titingnan natin ay may dalang isang nakakakilabot na pangako. Tumalikod si Ramon at naglakad pabalik sa kanyang kotse. Iniiwan si Tala na nakaluhod sa lupa, basa sa luha, napapaligiran ng mga piraso ng kanilang nawasak na nakaraan at nawawalang hinaharap. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang tunay na pagkatalo. Ang bawat pinto ay sarado. Ang bawat asa ay pinatay. Ang kadiliman na bumabalot sa kanya ay tila wala ng katapusan. Wala na siyang magawa. Wala na siyang laban. Tapos na ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay lumibas na parang isang mahabang panaginip para kay Tala, isang bangumot na wala siyang magawa para magising. Ang mansyon ay naging mas higit pa sa isang kulungan. Ito'y naging isang mausoleo, isang libingan ng kanyang mga pangarap at pag-asa. Bawat anino sa sulok, bawat tiktak ng orasan sa pader ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Hindi na siya lumalaban. Hindi na siya umiinig. Para siyang isang multo na naglalakad sa sarili niyang bahay. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Natalo na siya. Para sa kapakanan ng anak niya at para sa kaligtasan ng pamilya ni Lino, kailangan niyang sumuko. Isang gabi, nakaupo siya sa dilim ng kanilang sala. Nakatanaw sa bintana kung saan ang mga ilaw ng Distrito del Sol ay kumikinang na parang mga peking bituin. Walang laman ang kanyang isip. Walang laman ang kanyang puso. Isa na lamang siyang basyong sisidlan. At sa gitna ng katahimikan at kawalan, naramdaman niya ito. Isang malakas, malinaw na sikpa mula sa loob ng kanyang sinapupunan.
Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit ang mga luhang ito ay hindi dala ng kalungkutan. Isang bagay ang biglang nagbago sa loob niya. Ang sipa na yon ay hindi lang isang simpleng kilos ng isang sanggol. Ito ay isang paalala, isang paggising, isang sigaw. Nandito ako, nanay. Lumaban ka. Hindi ito ang buhay na nararapat para sa kanyang anak. Ang lumaki sa isang tahanang puno ng kasinungalingan, akot at pagpapanggap. Ang magkaroon ng isang ama na kayang manakit at manira ng buhay ng iba para sa sarili niyang kapakanan, at isang ina na duwag at sumuko na lang. Hindi siya papayad. Ang maliit na kislap ng pag-asa na pinatay ni Ramon ay muling nagliyab. Ngunit ngayon, hindi na ito isang maliit na kandila. Isa na itong apoy, isang apoy na dala ng pag-ibig ng isang ina. Kinabukasan, may bago ng determinasyon sa kanyang mga mata. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Kailangan niyang makipag-ugnayan kay Lino. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang lumang, hindi na ginagamit na tablet ng isa sa mga kasambahay na naiwan sa kusina. Sa gabi habang ang lahat ay natutulog, mainat niyang kinuha ito. Nagtago siya sa banyo, ang taning lubla na wala siyang nakitang kamera, at nagdasal na sana ay may internet connection. Nagawa niyang gumawa ng isang bagong anonymous na email address. Nanginginig ang mga daliri na sinubukan niyang hanapin ang pangalan ni Lino Santos sa social media. Sa kabutihang palad, nahanap niya. Iwan siya ng isang maikling mensahe gamit ang mga salitang sila lang ang makakaintindi, na sila ang susi, pero kailangan nating buksan ang pinto. May kopya ka ba? Ang paghihintay sa sagot ay isang pahirap. Ngunit kinabukasan, habang pasimple niyang tinitingnan ang tablet, isang notification ang lumitaw. Isang sagot mula kay Lino. Huwag kang mag-alala. Laging may duplicate kay. May plano ba ko? Kailan ang gabi ng parangal? Ang gabi ng parangal ng Magdenegro Corp, ang pinakamalaking taunang event ng kumpanya. 1 linggo mula ngayon. Ito ang gabi kung saan pararangalan si Ramon bilang CEO of the Year. Ang gabi ng kanyang pinakamalaking tagumpay. Mabilis na nag-prepare si Tala. Nagpalitan sila ng mga mensahe. Bumubuo ng isang plano na mapanganib, desperado, ngunit ito na lang ang natitira sa kanila. Sinabi ni Lino ang isang bagay na nagpabalik ng lahat ng pag-asa ni Tala. Inaasahan ko nang gagawin yun ni Ramon, sabi niya sa email. Kaya bago pa man mangyari, ang mga litratong ipinadala mo sa akin mula sa cellphone mo, na sad ko na. At hindi lang yun, ang kopya. Ang lolo mo, bago ibigay ang original sa lola mo, ay nagpagawa ng certified truth copy sa isang abogado. Natagalan ko itong hanapin. Pero nahanap ko, itinago ito ng pamilya ng abogadong yun sa loob ng maraming taon. Hindi makapaniwala si Tala. Mayroon pa palang natitirang sandata. Ang kanilang plano ay simple, ngunit delikado. Kailangan ni Tala na makadalo sa gabi ng parangal. Sa mismong oras na tatanggapin ni Ramon ang kanyang tropyo sa harap ng lahat ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo at media, kailangan nilang iiyak ang malaking screen sa entablado. Ipapalabas nila ang lahat. Ang dashcam video, ang mga litrato ng original na dokumento, ang certified truth copy, ang buong katotohanan. Kinabukasan, inarat ni Tala si Ramon. Gusto kong sumama,
Sa gabi ng parangal, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may isang bagong tigas na hindi pa naririnig ni Ramon dati. Nagtaas ng kilay si Ramon, nagulat. Akala ko ba, ayaw mo nang lumabas? Asawa mo ako, Ramon, sagot ni Tala. Gusto kong nandoon sa pinakamahalagang gabi ng buhay mo para suportahan ka. Para ipakita sa lahat na ayos lang tayo. Di ba yan naman ang gusto mo? Ang isang perpektong pamilya. Aralan siya ni Ramon, sinusubukan basahin kung mayroon ba siyang ibang motibo. Ngunit ang mukha ni Tala ay isang perpektong maskara ng pagsuko at pagtanggap. Sa wakas, tumango si Ramon. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang labi. Akuha na niya ang gusto niya, ang ganap na pagsunod ng kanyang asawa. Sa gabi bago ang parangal, binuksan ni Tala ang kanyang aparador. Nilagpasan niya ang lahat ng kanyang mga besti ng kulay pastel at puti. Ang kinuha niya ay ang isang bestidang matagal na niyang hindi isinusuot, isang bestidang kulay dugo, matapang, at hindi humihingi ng paumanhin. Habang nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang pulang bestida, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Hindi na siya ang Tala na mahina at palaging kumiiyak. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya mula sa salamin ay isang ina, isang madirigma. Handa na para sa huling laban. Tumingin siya sa kanyang refleksyon at bumulong. Oras na para bawiin ang lahat para kay Ramon. Si Ramon, silang Montenegro. Ang gabing ito ay ang koronasyon ng kanyang buhay. Ang ballroom ng pinakamagarang hotel sa Distrito del Sol ay puno ng mga taong pinakamahalaga sa lipunan, mga kapwa CEO, mga politiko, mga tanyag na personalidad, at media. Ang bawat sulok ay kumikinang. Ang tunog ng mga tagay ng champagne at magagalang na tawanan ay nagpupuno sa hangin. At sa gitna ng lahat ng ito, siya ang araw, ang sentro ng universo. Pinagmasdan niya ang karamihan mula sa kanyang puwesto sa presidential table. Bawat ngiti na ipinupukol sa kanya, bawat pagbati ay isang kumpirmasyon ng kanyang kapangyarihan. Siya si Ramon Montenegro, ang CEO of the Year. Ang taong kayang makuha ang lahat ng kanyang gustuhin. Tiningnan niya si Tala na nakaupo sa kanyang tabi. Ang kanyang asawa ay mukhang napakaganda sa kanyang pulang bestida, isang perpektong palamuti sa kanyang tagumpay. Ang malaki nitong tiyan ay isang anunsyo sa buong mundo na siya ay hindi lamang isang matagumpay na negosyante, kundi isa ring family man. Sa wakas, natutunan na rin ni Tala ang kanyang lugar. Ang pagiging sunuran nito sa mga nakaraang araw ay nagbigay sa kanya ng isang malaking kasiyahan na supil na niya ang huling hibla ng rebelyon nito. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon si Dalisay, nakaupo kasama ng ibang mga board member. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang mabilis, lihim na kindat ang ipinukol niya dito, isang pangako ng selebrasyon nilang dalawa mamaya. Kapag tapos na ang lahat ng formalidad na ito, si Dalisay, maganda, ambisyosa, at handang gawin ang lahat para sa kanya, perpekto. Nasa kanya na ang lahat. Ang kumpanya ay natatuktok. Ang asawa niya ay kontrolado na, ang kanyang babae ay naghihintay. Ang mga problema, pula ng isang insignificant na driver ng truck at ilang lumang papel, ay matagal nang naalis at nabaon sa lemot. Ang tawagin ng kanyang pangalan para tanggapin ang parangal, tumayo si Ramon na may ngiting uumapaw sa pagmamataas. Inalikan niya si Tala sa pisngi, isang ate para sa mga kamera
at umakyat sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan. Awak ang mabigat at kumikinang na Topio. Umarap siya sa mikropono. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong ballroom. Ito ang kanyang karyan. Ang mga taong ito, lahat sila ay nasa ilalim ng kanyang impluwensya. Maraming salamat sa karangalang ito, panimula niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Sabi nila, sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay may isang babae. Pero sa aking kaso, hindi lang isa. Isang magiliw na tawanan ang narinig mula sa mga manonood. Nariyan ang aking koponan sa Montenegro Corp na walang sawang nagtatrabaho para maabot ang ating mga pangarap. Itinaas niya ang kanyang tropeo. At higit sa lahat, nariyan ang aking pamilya, ang pundasyon ng aking lakas, ang aking inspirasyon. Tumingin siya ng diretso kay Tala, para sa aking minamahal na asawa, si Tala. Salamat sa iyong walang katapusang pag-unawa at suporta, lalo na sa mga panahong ito. Ang parangal na ito ay para sa iyo, at para sa ating magiging anak. Muling kumugong ang palakpakan, mas malakas pa kaysa kanina. Siya ang perpektong imahe ng tagumpay at integridad, isang huwarang pinuno, isang mapagmahal na asawa. Nasa gitna siya ng kanyang talumpati, nagsasalita tungkol sa halaga ng katapatan at pagsusumikap ng isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Iglang namatay ang lahat ng ilaw sa entablado. Iniwan siyang nakatayo sa dilim. Ang tanging liwanag na natira ay ang mga emergency light sa mga gilid ng ballroom. Isang naguguluhang bulungan ang kumalat sa mga manonood. Isang technical difficulty, marahil. Naiinis na lumingon si Ramon sa backstage. Anda ng sigawan ang technical crew. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang spotlight ang muling bumukas, ngunit hindi ito nakatutok sa kanya. Nakatutok ito sa isang figura na ngayon ay nakatayo sa kabilang dulo ng entablado, malapit sa isa pang mikropono. Isang figura na nakasuot ng pulang bestida. Ang kanyang asawa, si Tala. Pumukas ang lahat ng ilaw sa entablado at ang bulungan ng mga tao ay naging isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Tala na nakatayo roon, kalmado. Ang kanyang mukha ay hindi mababasa, ngunit ang kanyang mga mata ay may determinasyong hindi pa nakikita ni Ramon kailanman. Mayroon lang akong gustong idagdag sa magandang talumpati ng aking asawa, sabi ni Tala. Ang kanyang boses na pinalakas ng sound system ay malinaw at matatag, pumuputol sa katahimikan na parang isang kutsilyo. Ang buong ballroom ay nakatitig kay Tala. Ang katahimikan ay halos pwedeng hiwain. Si Ramon ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Ang tropeo ay tila naging isang piraso ng malamig na bakal sa kanyang kamay. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng isang maskara ng pagkalito at nabubuong galit. Ala, anong ginagawa mo? Tumaba ka diyan, mariing bulong ni Ramon sa mikropono, sapat lang para marinig nito. Ngunit ang mga mata ni Tala ay hindi tumitinag sa pagkakatingin sa madla. Huminga ng malalim si Tala. Ang kamay niya ay nakahawak sa kanyang tiyan na parabang kumukuha ng lakas mula sa kanyang hindi pa isinisilang naranak. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimulan niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unting tumatatag. Pinasalamatan ng aking asawa ang kanyang pamilya para sa kanyang tagumpay. At bilang bahagi ng pamilyang yon,
Nais ko lang pong ibahagi sa inyo kung anong klaseng suporta ang ibinibigay ko sa kanya. Isang senyas ang ibinigay ni Ramon sa mga security guard sa gilid na entablado para paalisin si Tala. Ngunit habang nagsisimula silang maglakad palapit, isang boses ang umalinungaw sa sound system. Boses ni Leno mula sa technical booth. Huwag kayong kikilos. Bago pa man maintindihan ng lahat ang nangyayari, ang dambuhalang lens screen sa likuran ng entablado, na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng Montenegro Corp, ay biglang iba ng imahe. Nagsimula ito sa isang video, isang dashcam radio. Ang suporta ko po ay nagsimula sa gabing ito, sabi ni Tala, habang ang buong ballroom ay pinapanood ang madilim at magulong eksena sa labas ng restaurante Iraya. Nakita nila ang pagtatalo at pagkatapos ang malinaw na pagharurot ng kotse ni Dalisay papunta sa isang babaeng buntis. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga bulungan ay nagsimulang maging malakas na usapan. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang mag-flash, hindi na kay Ramon, kundi kay Dalisay na ngayon ay namumutla na parang isang multo sa kanyang kinaupuan. Sinubukan niya akong patayin. Simpleng sabi ni Tala. Hinahayaan ng video na magsalita para sa kanya. At ang aking asawa, ang CEO of the Year, ang ginawa ay pagtakpan ng lahat. Pinalabas niya na ako ay wala sa katinuan para protektahan ang kanyang babae at ang kanyang reputasyon. Sally, edited yan, sigaw ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ngunit hindi lang po iyan ang sikretong itinatago ng pamilya Montenegro, pagpapatuloy ni Tala. Ang video sa screen ay napalitan. Ngayon, ang ipinapakita ay isang lumang dokumento. Bawat salita ay pinalaki para mabasa ng lahat. Ang deed of absolute, sal ng Hacienda Rosales. Ang pundasyon ng Montenegro Corporation. Ang yaman na ipinagmamalaki nila ay itinayo sa pagnanakaw, deklara ni Tala. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang isang hukom. Ninakaw nila ang lupain ng aking pamilya sa pamamagitan ng panluloko. Ang imahe ay nag-zoom in sa pirma ng lolo ni Tala at pagkatapos ay sa pirma ni Don Ricardo Montenegro. Ang usapan sa ballroom ay naging isang malaking kaguluhan. Ang mga business partner ni Ramon ay nakatingin sa kanya nang may pagdududa. Ang mga reporter ay nagkakagulo, sinusubukang makalapit sa entablado. Tala, tama na yan, sigaw ni Ramon. Sinusubukang agawin ng mikropono mula sa kanya, ngulit hinarangan siya ni Tala. Ang mga mata nito ay aapoy. Hindi pa ako tapos, Ramon. Pinunit mo ang orihinal na dokumento sa harapan ko, sabi niya. At sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ramon. Pero ang katotohanan, hindi mo kayang punitin. Hindi mo kayang sirain nito. Ang huling imahe ay lumitaw sa screen. Isang certified true copy ng dokumento na may selyo ng korte at pirma ng isang abogado. May petsang ilang dekada na ang nakalipas, ang hindi maitatanging ebidensya. Sa puntong iyon, gumuho na ang lahat para kay Ramon. Ang kanyang perpektong mundo ay nadudurog sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang paggalang sa mga mata ng mga tao ay napalitan ng pagkasuklam. Ang kanyang kaharian ay nagiging abo sa gitna ng kaguluhan. Bumukas ang mga pinto sa likod ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Ang kanilang mga uniforme
ay isang matinding kaibahan sa mga gown at tuksedo ng mga bisita. Tahimik silang naglakad sa gitna ng nagkakagulong mga tao patungo sa entablado. Ang lahat ay napatingin sa kanila. Uminto ang lahat ng ingay. Isang mataas na opisyal ng pulis ang umakyat sa entablado. Hindi tinitingnan si Tala, kundi nakapako ang mga mata kina Ramon at Dalisay. Sir Ramon Montenegro, Miss Dalisay Cruz, sabi ng opisyal. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon na pinalakas ng mikroponong hawak ni Tala. Iniimbitahan po namin kayong sumama sa amin sa presinto para sagutin ang mga akusasyon ng attempted murder at falsification of public documents. Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa kabaong. Ang gabi ng parangal ay naging isang gabi ng paghuhukom. Habang pinupusasan ng mga pulis si Ramon, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at hindi makapaniwala nakatitig kay Tala. Ngunit wala ng takot na makikita sa mga mata ni Tala. Ang tanging naroon ay isang malamig na determinasyon at ang matanis na lasa ng katarungan. Ibinaba niya ang mikropono. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman niya ang isang sipa mula sa kanyang sinapupunan, hindi na isang sipa ng pag-aalala, kundi isang sipa ng tagumpay. Ilang linggo ang lumipas matapos ang gabing iyon na yumalig sa mundo ng negosyo. Ang gabi ng paghuhukom. Iyon ang tawag dito ng media. Ang pangalan ng Montenegro ay naging simbolo ng kasakiman at panloloko. Ang kumpanya na minsay tinitingala ay unting bumagsak. Ang mga stockholder ay nag-alisan at ang mga kasosyo ay nagsi-atasan. Para kay Tala, ang mga linggong iyon ay isang malabong panagin. Pinili niyang lumayo sa ingay ng media, sa mga tawag mula sa mga abogadong nag-aalok ng tulong at sa mga dating kaibigan na bigla na lang gusto makipag-ayos. Nanatili siya sa lumang bahay ng kanyang mga magulang, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Dito, sa gitna ng katahimikan, sinimulan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Isang hapon, habang aayos siya ng mga gamit sa kanyang dating silid, binuksan niya ang telebisyon. Ang mukha ni Ramon, ang bumungad sa kanya, kuha mula sa labas ng korte, napapaligiran ng mga reporter. Payat ito. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagod at kawalan ng pag-asa. Sa likod nito, naroon din si Dalisay, sinusubukang takpan ang kanyang mukha. Pinanood niya ito ng ilang sandali, ngunit walang galit o kasiyahang naramdaman si Tala. Ang tanging naramdaman niya ay awa para sa mga taong hinayaang lamunin ng kanilang kasakiman ang kanilang kaluluwa. Pagkatapos, kinuha niya ang remote at pinatay ang telebisyon. Hindi na sila bahagi ng kanyang mundo. Nagsimula siyang mag-impake ng mga gamit ni Ramon na naiwan sa mansyon na ngayon ay nasa proseso na ng legal na paghahati. Ang bawat damit, bawat mamahaling relo ay inilagay niya sa isang kahon. Hindi ito isang gawaing puno ng galit, kundi isang ritual ng pagpapaya. Bawat bagay na inilalagay niya sa kahon ay isang piraso ng nakaraan na kanyang binibitawan. Nang maisara niya ang huling kahon, naramdaman niya ang isang gaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Malaya na siya. Isang araw, nagkita sila ni Lino sa isang parke, malayo sa mata ng publiko. Hindi na sila mga kasabwat sa isang mapanganib na plano. Ngayon, sila ay 2 taong nakaligtas sa isang bagyo, 2 magkaibigan. Nakaupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pinapanood ang mga batang naglalaro
sa di kalayuan. Ibinalik na nila ang lisensya ko, sabi ni Lino. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At may alok na trabaho bilang head mechanic sa isang malaking kumpanya. Mas malaki ang sahod, mas malapit sa pamilya ko. Masaya ako para sa'yo, Lino. Kulang ang salitang salamat para sa lahat ng ginawa mo. Taos, pusong sabi ni Tala. Inawa ko lang po ang tama, sagot ni Lino. Inabot niya kay Tala ang isang pamilyar na bagay, ang lumang baol na gawa sa kahoy ng kanyang mga magulang. Sa inyo po ito. Ang tunay na kayamanan ng pamilya Rosales. Pinuksan nito ni Tala. Sa loob, naroon ang mga lumang litrato, ang mga talaarawan ng kanyang ina, ang mga liham, ang mga alaala ng isang pamilyang binuo sa pagmamahal, hindi sa kasinungalingan. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni Lino. Nagkibit, balikat si Tala. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na mas malaki na ngayon. Hindi ko pa alam. Siguro sisimulan ko ulit dito. Ibabalik ko ang dating sigla ng lugar na ito. Para sa kanya, sabi niya, tinutukoy ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nagkwentuhan pa sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang paboritong pagkain, ang mga pangarap para sa kanilang mga anak. Walang bahid ng nakaraan. Walang usapan tungkol kina Ramon. Ang kanilang pag-uusat ay puno ng respeto at isang tahimik na pag-unawa. Sa piling ni Lino, naramdaman ni Tala ang isang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa piling ni Ramon kahit noong mga panahong masaya pa sila. Ito ay isang koneksyon na hindi nakabase sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katapatan at kabutihan. Habang papalubog na ang araw, nagpaalam na sila sa isa't isa. Walang mga pangako, walang mga pahiwatig ng romantikong hinaharap. Ang mayroon lang ay isang dalisay na pagkakaibigan at pasasalamat na mananatili habang buhay. Habang naglalakad si Tala pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang biglaang paninikip sa kanyang tiyan na sinundan ng isa pa, mas malakas. Napahawak siya sa kanyang likod. Lumingon siya pabalik kay Lino, napapalayo. Na rin. Lino, tawag niya. Agad na lumingon si Lino. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Tala, isang ekspresyon ng sakit, ngunit may kasamang isang kalmadong ngiti. Lumapit si Lino, nag-aalala. Ayos ka lang. Tumingin si Tala sa kanya. Ang mga mata ay may bagong kislap. Sa tingin ko, oras na. Ilang buwan, ang mabilis na lumitas. Ang dating malamig na bahay ng mga Rosales ay muling napuno ng buhay. Ang amoy ng pintura at bagong barnis na kahoy ay napalitan na ng amoy ng baby powder at gatas. Ang katahimikan ay napalitan na ng pinakamatamis na musika sa pandinig ni Tala, ang mahinang pag-iyak at masayang pag-ungol ng kanyang munting anghel. Pinangalanan niya itong Liwayway. Pukang Liwayway. Isang pangalan na sumisimbolo sa isang bagong simula. Isang bagong pag-asa. Pagkatapos ng mahaba at madilim na gabi, tuwing umaga, magkasama nilang sinasalubong ang pagsikat ng araw mula sa bintana ng silid. Habang karga ni Tala ang kanyang anak, ikinukwento niya rito ang tungkol sa mga bituin sa buwan at sa araw na laging darating para magbigay ng liwanag. Inamit ni Tala ang isang bahagi ng yaman na naibalik sa kanyang pamilya para itayo ang Hiraya Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, emosyonal man o pisikal. Ang lugar kung saan gumuho ang kanyang mga pangarap
ay siya na ngayong nagbibigay ng bagong pangarap para sa iba. Ang kanyang sakit ay naging kanyang lakas at ang kanyang lakas ay ibinabahagi na niya ngayon sa mga nangangailangan. Isang hapon, habang pinapatulog niya si Liwayway, may natanggap siyang isang sulat. Galing ito sa unang babaeng natulungan ng kanyang foundation, isang inang nakalaya mula sa isang abusong relasyon. Salamat, Miss Tala. Sulat nito. Dahil sa inyo, natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Atuto akong muling mangarap. Salamat sa pagiging tala sa madilim naming gabi. Napaniti si Tala. Niyakap ang sulat sa kanyang dibdib. Ito ang punay na tagumpay. Hindi ang pagbagsak ng Montenegro Corp, hindi ang pagkakakulong ni Ramon at Dalisay, kundi ito ang paghilom, hindi lang ng sarili niya, kundi pati na rin ng iba. May kumatok sa pinto. Si Lino, may dalang isang simpleng paper bag. Naging regular na bisita na siya sa bahay, isang kaibigan ng pamilya, isang tito para kay Liwayway. Kamusta ang paborito kong prinsesa? Ate ni Lino, marahang hinaplot ang pisngi ng natutulog na sanggol. Tahimik na ang mundo niya. Nakangiting sagot ni Tala. Inabot ni Lino ang dala niya. Sa loob ng paper bag ay isang maliit na laruang kabayo na gawa sa kahoy. Pagaspang ang pagkakayari. Alahatang gawang kamay para sa kanya. Ako mismo ang gumawa. Salamat, Lino. Napakaganda, sabi ni Tala. Tinitingnan ng simple, ngunit pinaghirapang regalo. Ang relasyon nila ni Lino ay nanatiling dalisay at simple. Isang pagkakaibigan na binuo sa katapatan at respeto. Walang pilitan, walang inaasahan. Isang tahimik na suporta na laging nariyan para sa isa't isa. Kung hahantong man ito sa higit pa sa pagkakaibigan, balang araw, hahayaan na lang nila ang tadhana na ang magpasya. Sa ngayon, sapat na ito. Nagpaalam din si Lino pagkatapos ng ilang sandali. Kailangan niyang umuwi sa kanyang pamilya. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Liwayway sa kanyang kuna, tumayo si Tala sa tabi ng bintana. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Naalala niya ang dati niyang sarili. Ang babaeng naniniwala na ang kanyang kaligayahan ay nakasalalay sa pagmamahal ng isang lalaki. Ang babaeng hinayaang tukuyin ng iba kung sino siya. Malayo na siya roon. Ang pagiging isang tala ay hindi nangangahulugang kailangan mo ng isang madilim na gabi para magniningnin. Ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa loob. Ang liwanag na kayang lampasan ng anumang sakit, ang anumang pagkakanulo. Inaplos niya ang salamin ng bintana. Pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng buo, isang babaeng malaya, isang inang gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Pumalik siya sa tabi ng kuna at marahang hinalikan ang noo ni Liwayway. Ikaw ang bukang Liwayway ko, anak, bulong niya. At sisiguraduhin ni nanay na ang bawat araw mo ay magiging puno ng liwanag at pagmamahal. At sa paghimbing ng pagtulog ng mag-ina, ang bahay ay napuno ng kapayapaan. Isang testamento na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may darating na isang maninging na umala. At dito po nagtatapos ang ating kwento, isang paglalakbay na nagturo sa atin ng maraming bagay. Ang kwento ni Tala ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya nating tiisin, kundi sa ating kakayahang bumangon
at ipaglaban ang ating katotohanan at dignidad. Ipinakita niya na ang pagpapatawad sa sarili at ang paghahanap ng liwanag sa loob natin, lalo na sa pagmamahal para sa anak, ang pinakamabisang sadata-laban sa kadiliman ng pagkakanulo. Minsan, kailangan munang mabasag ang ating mundo para maitayo nating ito muli, mas matatag, mas makabuluhan, at tunay na atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Tala. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang pinagdaanan at anong klaseng mga kwento pa po ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.